Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman natin ngayon, etong impeachment ni Vice President Sara Duterte na sabi ko nga rito, pwedeng mas tumagal kapag pinaabot pa ng 20th Congress. No? So, ang special session is the key. Okay? So, bakit naman? Sabi lahat ba ng abogado politiko? Answer is no. Diba? Vis-a-vis. Ngayon, so maraming mga nagpaliwanag like si Senate President, sabi nga ni Senate President dito, legally impeachment trial cannot be done during the break. Again, legally the impeachment cannot be done during the break. Okay? Kasi nag-break na sila eh. Kasalanan din po ng House of Representatives sa totoo lang. Bakit hindi nila i-forward ng maigi, di nila tinapos? I-impeach lang din naman pala nila, pinatagal pa nila. So ano ho ba ang ibig sabihin nito? Well, ako ang basa ko po dito, kaya ho nila to pinatagal para talaga sadyang paabutin ito ng 20th Congress. Okay? This is already a strategy. Palagay ko sana nga po mali ako. Bakit? Kasi sa ngayon daw, sinasabi diyan, malabong makuha ang 16 votes para 16 votes para ma-convict si Sara. Matanggal sa pwesto. Okay. Now, ngayon naman, ang problema naman po kasi natin dito, meron ho kasing sinasabi dyan sa Constitution, sabi nga ni De Lima, meron pong nakalagay kasi doong forthwith. Ibig sabihin po nito, adverb, yan, especially official use, immediately or at once, without delay. Okay, not 4 months later, patutulugin po kasi nila ng 4 na buwan. Sapat pong panahon yan para tapusin ang impeachment case. Sobrang tagal nun. Ang kaso ng anak ni Boying Rimulya, medyo mas masalimuot doon because kailangan mong makipag-usap sa Amerika pa na mailap sa impormasyon. Pero natapos ang 3 buwan. Pero bakit itong impeachment, kailangang patulugin nila ng 4 na buwan? Diba? Tapos June 2 magsisimula, hindi pa nila yan maihiring agad. Patatagalin pa nila ng mga proseso nila kaysa yung existing rules nila na nung 2011 pa, hindi updated. 'Di ba? May madali lang naman yung i-update eh. Rules lang naman nila 'yun eh. Oh. At saka alam nyo dapat nga taon-taon nag-a-update itong mga to tuwing bago presidente, mag-a-update kayo. Kasi baka yung existing president, yung bago, ma-impeach. At least pag na-impeach, mabilis ang proseso. 'Di ba? May naka-ready, hindi katulad nito. You cross the bridge when you get there. Yun ang katuwiran palagi eh. Oh, pero ang tanong, may basihan ba itong sinasabi rin ni Leila de Lima? Ito naman po kasi talagang nakalagay doon sa Constitution natin. Oh. In case the verified complaint, 'di ba sinasabi nito ni Senate President ang nakalagay sa Constitution natin is forthwith. Hindi po nakalagay doon ay ang immediately. So sa akin palagay po parang hindi magkapareho ang forthwith at saka yung immediately. Sana nag-Google muna siya eh. 'Di ba? Para nalaman niya na ang ibig sabihin ng forthwith at saka nitong immediately ay kaagad sa Tagalog. No, without no delay. Kung yung previous impeachment natin ng mga nagdaan, merong mga delay, so I would rather say those are unconstitutional. Yes, kung tutuusin. Dinelay nila eh. 'Di ba? Dapat hindi dinidelay 'yon. Dapat nga laging updated ang mga batas natin sa pangangailangan ng pagkakataon. Alingaw-ngaw pa lamang ng impeachment, then dapat nag-a-update na kayo ng rules for impeachment. Oh. So ngayon, ang sabi rito sa Constitution, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment. And ang binanggit trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin,
shall immediately commence. Ang ibig sabihin yan, agad dapat pong magsimula. Tama ang sinasabi nito ni Leila de Lima na dapat yan po ay walang ganyang delay. Imagine, 4 months. Oh. Bakit gusto ko pong ngayon magsimula etong impeachment na to? Tingnan ninyo ha. Pagka ngayon po, tapos tatawid naman yan sa susunod, okay lang. Bakit? Kasi wala hong mailulusot, maipapang kontra dito na sabihin iko-questionin pa namin sa Korte Suprema yan. Walang makikitang butas na ganon ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi meron din po kasing rules etong Senado. Yung rule nila na Rule 44, ang sabi diyan, unfinished business at the end of the session shall be taken up at the next session in the same status. And then second paragraph, all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress. So, mag-expire ng 19 Congress, di ba? But may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Di ba? So, ibig sabihin, pwede pong mangyari kasi hindi naman, sabi nila, yung tinutukoy dito ay legislative matter. Pero, yun pong legislative function nila. Yung bilang impeachment court na binabanggit nila, ito ay hindi ito po pwedeng apektado. Okay, ng pagbabago ng composition ng Senado. Ibig sabihin, pag magsimula sila ngayon, mawawala yung 12 o kaya naman may mga makakabalik pero merong mawawala doon katulad ni Bato de la Rosa, si Amy Marcos, 'di ba? Si Cynthia Villar, si Coco Pimentel. Yung dito sila at least 4 yung mawawala diyan sa kanila. 'Di ba? So, pagpasok ng susunod na Congress, yung bago makakasama na diyan sa mga maglilitis. Yung mga yan naman po kasi pwede ho kasi silang magdesisyon din. Titignan nila yung mga bago dyan, titignan nila yung mga ebidensya na nauna nang tinanggap ng korte, ng mga naunang mga senator judges. And then from there, magbe-base nila yung kanilang desisyon. Pero, eto ngayon, oras na yan ho ay paabutin nila bago magsimula. Paabutin nila ito ng 20th Congress. Pwede hong ireklamo sila. Sabihin naman, pwedeng questionin yan sa Korte Suprema. Bago pa magsimula yan, questionin na nila ng kampo ni Sara yan. Kaya pangising-isi lang sila ngayon. Kasi may mga kaalyado rin sila dyan sa Senado. Tandaan nyo yan. So, questionin nila yan. Ang tanong ngayon, kailan pa ho lalabas ang desisyon ng Korte Suprema? Sa tingin nyo, isang katutak po ng mga Supreme Court Justices ang inaasahan nilang papanig sa kanila. Pag question nila yan, paano na? Hindi natin masisiguro kung kailan pa maglalabas ng decision yung mga yan. Baka maglabas ng decision yan after 2 years pa or after 3 years. Yun na nga lang electoral protest ni PBBM. Presidente na siya. Mangangalahati na ng termino, hindi pa rin natatapos, di pa nadidesisyonan. Di ba? Paano yun? Kahit nasabihin man lang nila, this is already moot and academic, hindi nga nila magawa. So ano to? Tenga nga. Di might as well, mas mabuti pa, mag-file uli ng panibagong impeachment case after 1 year. So kung nung February 5 na impeach si Sara, February 6, pwede na po uling magsampa ng panibagong impeachment case. Ano ang magiging epekto naman nito? 'Di ba? Iiral na po diyan yung pagkiling ng mga bagong mga senador
in preparation sa 2028, 2034. Kasi ang mga Marcos, pababa na ng pwesto si PBBM. He's going towards 2028. Walang pampalit sa kanya. Oh. Ang mga Duterte, merong pwedeng ipanglaban sa national election. So itong mga politiko natin, kung titignan natin ang galawan ng Philippine politics, hindi po malayong magkamali yung sinasabi ko. 'Di ba? At hindi na nila iisipin dito na na baka maapektuhan ako, hindi na ako iboto ng mga tao. Come on. Malayo na po sa eleksyon 'yan. Kapag pinaabot 'yan, 'di ba? Mag-file ang bagong impeachment sa susunod na panahon. Kaya nga po para sa akin, dapat huwag paabutin pati yung pagdedesisyon diyan po sa 28th Congress. Kasi hindi na po tayo sigurado diyan. Oh, alam niyo ba ang tanging pag-asa na lamang para masiguro ang conviction ni Sara? Alam niyo ba kung ano? Meron po tayong natitirang isang chance para makasiguro talaga tayo ng conviction. Type 1 kung gusto niyong malaman. Kasi kung sa mga politiko lang, kahit yung mga naka-line up kay BBM, kahit lahat po yun iboto natin, di kayo nakakasiguro na kahit may mga sapat na ebidensya na nakikita natin, magboboto ng conviction niyang mga yan. Si BBM, pababa na. Sila, mananatili pa yan. Mag-i-enjoy pa yung mga walang yan dyan sa pwesto. Senador pa rin sila. At magsesenador uli. Oh. Alam niyo eto, sabihin ko na sa inyo, dahil may mga nag-type 1, ha? Kailangan nating bumoto ng Makabayan Block. Tama? Oh. Kasi kapag nagbigay sila BBM diyan ng magbigay diyan ng magbigay diyan ng bribery, pang-impeachment sa kanya 'yan. Impeachable grounds 'yan. Baka mauna pa si BBM na ma-impeach pag nagsuhol-suhol diyan. And I don't think nagagawin nila 'yan. 'Di ba? Yun lang ang po pwede talaga doon. No, mag-elect tayo ng mga Makabayan Block. Na talagang sigurado talaga ang conviction diyan. 'Di ba? Yan ang mga real oppositions. Kung nakita nyo na, nag-enjoy tayo kay Risa Baby, 'di ba? Kung wala si Risa Baby, sa tingin nyo, may Senyor Aguilang makukulong? Merong Apollo Kibuloy na mahuhuli? Wala. nga. 'Di ba? Magsisitahimik yung mga senador diyan. Isang opposition pa lang 'yan. Paano kung dumami yung Risa Ontiveros? Lagot na. Kayo nasa inyo pong mga kamay, mga kababayan. Paabutin natin ang 28th Congress. Wala tayong kasiguruhan sa mga mga plastic na mga senador na iboboto natin. Na yan ay titingin sa ngalan ng hustisya, titignan nila, titimbangin ang ebidensya. Alam niyo mga politiko natin, ang pinaka-importante sa kanila, ang kanilang interes ay mangibabaw. Pero kung ito po ay simulan, alam niyo po ba ang ating Pangulo, si PBBM? Ha? Ang ating Pangulo mismo, siya ay nag-o-offer na po, nagbibigay na ng hint si PBBM. Alam niyo yung hint ni PBBM? Sinabi niya, open ako kung sa special session na manawagan. Ang sinasabi po ni Chis Escudero, ang special session daw is for legislative matters. That is true. Okay, that is true. Kaya nga sinasabi ko pwedeng magpatawag ng impeachment ang presidente. Anytime yan ang nasa constitution natin, nakalagay dyan. The president may call a special session at any time. Ba? Ano yung pagtatawagan niya ng special session? Okay. Etong mga napending nilang mga trabaho na hindi nila natapos. Para naman hindi maabutan ng pangangailangan, ma-overwhelm ng pangangailangan sa batas, kailangan nila itong tapusin. Papatawag ang Pangulo ng special session. Lalo na kung ganyan nagkaroon ng break. Tapos
malapit na yung eleksyon, di ba? So pwede siyang magpatawag ng special session. Ano ang dapat gawin ng Pangulo rito para makagalaw ang Senado? Ang sabi po ng tawag dito ng ni Chis Escudero, it has to be they have to be in session para matalakay nila itong impeachment, 'di ba? They have to be in session. Tama. Pero paano po 'yun? Kung special session, hindi naman pwedeng ipatawag ni PBBM ang special session just for the impeachment lang. Hindi yan legislative matter. Pwede rin namang saluhin kasi yan, ipasa sa susunod na Congress. Although yun questionable na yun sa Constitution sa Korte Suprema dahil wala pa tayong precedent tungkol diyan. Wala pang nangyari, 'di ba? Correct, Joshua Torralde, meron pa tayong ilang buwan, 3 hanggang 4 na buwan. Yung kay dating Supreme Court Justice Corona, ilang buwan yun bago natapos. 'Di ba? So pwede pa, may panahon pa tayo, hanggang June 30 pa sila na mauupo dyan. So ang dapat pong gawin dito ng Pangulo natin ay ito. Magpatawag siya ng special session, humanap muna sila. Ano ba yung mga pending bills na yung dumaan na sa Bicameral Conference Committee? Napagpasyahan ng mga kongresista at mambabatas kung alin yung kanilang disagreements na plansya na nila. Then, ang gawin nila ngayon ng Pangulo, ipatawag niya ang special session para doon. Okay? Kasi hindi niya pwedeng sabihin, I'm calling for a special session for the purpose of impeachment. Hindi pwede yun. So, kailangan niya magpatawag for legislation. Now, take note, ang sabi ni Chis, kailangan may session ang Senado. Yun ang rules sila eh. Di kapag meron silang merong special session, in session na sila. Di ba? Pwede na po nilang simulang talakayin, isama nila sa pag-uusapan nila ang impeachment. Magsisimula na po ang buhay ng impeachment sa Senado. Ganun ho yung technicality rito. Pwedeng gawin. 'Di ba? Ganun yung gawin diyan. Okay? Pwede ho kasi yun na patawag si BBM ng special session para kasi alam ko may mga pending yang mga yan na hinihingi ni PBBM na batas. Na inihintay niya mula sa kanila. Magpatawag siya ng special session para tapusin yung mga yan. Nagpapahiwatig ng Pangulo Open siya sa patawag ng special session. Ngayon, etong Senado, open din sila. Bato de la Rosa nga handang-handa Di ba? So pwede po yung gano'n ang mangyari. Magpa-special session. Hindi po tayo dapat magbigay ng adjustment sa kanila kung sila'y kandidato. Sapagkat ang sahod po nila sa taong bayan, na tinatanggap buwan-buwan, tuloy-tuloy po, wala pong break kahit araw ng kampanyahan. Di ba? Dapat nga kapag kampanyahan, wala silang sahod kaso dahil sumasahod sila, obligado silang gampanan ng tungkulin. Ano naman ngayon kung nakakapangampanya yung ibang kalaban nila? Bakit? Incumbent kayo. May advantage kayo. Maliban na lang kung magbubudots kayo sa kampanya. Tama? Talagang hindi pwedeng mawala ang presensya ninyo kung magbubudots lang kayo sa campaign. Pwede naman kasing magkaroon ng adjournment ng ilang araw, palipasin, 'di ba? So May 12 yung election. Okay, so mangyayari niyan May 10 hanggang May 13 hindi sila magse-session muna bilang impeachment court. Pagdating ng May 14, doon na sila. Ituloy na nila yung paglilitis. Ganun. Tapos bago mag-June 30, ibaba na nila yung kanilang desisyon. Mas fair pa ito. At mas fair pa ito kasi meron siyang mga kaalyado si Sara diyan sa Senado. 'Di ba?
So hindi pwedeng sabihin na one-sided. Kasi may kaalyado eh. They have Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo. Oh, nandyan si tag dito. Posible pa si Villar. Dalawa pa 'yun. 'Di ba? Para mas maganda kaysa yung paabutin pa ng ipasa pa ng second yan, nako malabo. Questionin niya ng mga Duterte, hindi natin alam kung after 5 years bago bumaba ang desisyon. Siyempre, malamang sa malamang i-delay yan ng Korte Suprema. Baon sa, may utang na loob sila eh. Oh, ay nako. Diba? Kapag ka ganyan paaabutin pa yan ng 28th Congress, might as well, i-abandon nyo na lang yung impeachment case na yan. 'Di ba? At mangampanya na lang ang lahat, magsitulog na lang ng mahimbing. Pagdating ng February 6, saka kayo magsampa ng fresh impeachment. 'Yun. Wala na talagang maibubutas doon na may problema dito, dapat ito tinapos na base doon sa kanilang existing rules. Wala nang maibubutas pa yung mga Duterte sa impeachment process. Okay?